Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Welcome back to our channel mga ka-DIY. So, amazing morning sa mga master DIY natin dyan. Kamusta ang araw po natin? Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo sa araw na to sa ngayon. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin, pati sa Facebook page natin. Salamat sa mga nagpa-follow. Burntam HPT TV also sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow. At syempre, bago tayo magkalimutan, videographer natin, Analos Vlog. Ayan, so subscribe nyo rin para sa mga sawi. Ayan. At kung bago ka sa channel ko, nanonood ka ngayon, please huwag mo nang kalimutan na i-hit yung subscribe button na napakalakas. I-share mo itong video na to para makatulong sa iba. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para updated ka sa mga next videos natin. Ayan. So, nandito tayo sa car model natin, Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan. Sa mga may problema sa mga central lock nila. Ayan. So, brief history lang po itong Toyota Corolla Altis na nakuha natin na unit. Medyo may problema sa central lock niya. Ano ba yung central lock? Ito yung mga ka-DIY. Yung central lock, ito yung kung saan nandito yung power lock niya na button. Kung nilalak mo to, lahat yan magsasabay na maglalak lahat ng pintuan ng sasakyan mo. Kahit anong sasakyan yan. Pati sa remote control, pag may remote control ka, pagka sarado mong ganyan, pipindutin mo yung lock, maglalak lahat dapat yan. Pero pagka, kunwari, i-check mo, kunwari, pinindot mo, nag-lock, i-check mo, ito, nag-lock to. Dito hindi. May problema yung dito mo, sa central lock mo, yung dito yung actuator niya. So, yun ang check natin. Dapat po kasi magsasabay. Parang ganito. Ito yung naka-open. Pag pipindutin mo yun, dapat maglalak ng ganyan. So, check natin to. Ito yung may problema. Ayan, hindi siya sumasabay. So, pipindutin ko ulit doon mga ka-DIY. I-open ko naman. Wala. Close ko. Wala. So, dito, pakita natin. Dito, pagka i-open natin, dapat ito mag-open. Ayan, open siya. Pag lalak mo, yung pula, pupunta doon. Dapat ganun siya mga ka-DIY. So, yan po ang i-check natin sa ngayon. So, all we need to do is tatanggalin natin tong side panel na to. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Kasi may screw po ito, mga ka-DIY. Pati dito, tatanggalin din po natin yung screw dito. So, ayan. Huwag po kayo mabahala kasi lang po ito. Saglit lang po ito mga ka-DIY. Applicable po to sa lahat ng sasakyan, hindi lang po sa Toyota Corolla. Pagka hindi siya sumasabay ito, hindi na siya naglalak, pwede mo namang ilak to, ima-manual mo. Gaganyanin mo. Okay? Pero pag siyempre hassle na siya, gusto mo na mabilis kang aalis, pagka iwan mo na sasakyan mo, dapat talaga to sumasabay ito. So para ma-check mo to, kung may nasira dyan sa loob, para malaman natin, siyempre, tatanggalin natin to. Okay, so tinanggalan natin yung dalawang tornilyo, dito at saka dito. Gawin natin, dahan-dahan natin dito, kasi may mga clip po ito. Dahan-dahan nyo po, dikwatin mga ka-DIY. Ayun, kasi tataas lang natin to. Yan, so makikita na natin dyan. Tanggalin po natin to mga ka-DIY, yung socket ng power window nya. Yan, may pipindutin ka lang po dito. Yung ito na part, yung pinupush para maano siya. So, ganyan po yung kalalabasan niya mga ka-DIY. Okay? So, lagay natin dito, patong natin. Para ma-check natin dito, hanapin natin na kung saan yung actuator niya. So, dito sa side ko, itong actuator na ginamit nila. So, doon sa unang may-ari, napalitan na to, hindi na po ito yung original na actuator ng central lock ng kotse. Kasi ito, nabibili na to kahit sa Lazada, Shopee, o sa mga suking tindahan nyo ng mga auto supply o auto parts. Nasa 250 to 500 po ito, depende na po sa brand. Okay? Yan, pinalit na nila to. Saglit lang din po ito, kabit kasi meron na siyang dito wire, pagka nasira. Kasi yung talagang original nito mga ka-DIY nasa loob. Kaya pala, hindi siya gumagana kasi ito pong may problema ka-DIY. Yan hindi niya nahuhug, hindi niya na igagalaw. Kasi natanggal pala to. So ito yung ilalagay natin. Yan, sa katagalan, lumuluwag po kasi ito. So yan mga ka-DIY, ito naputol pala to. Kaya hindi na nahigpitan, kaya natanggal tong isa. Ito. Itong karugtong nito. So yan, naputol, nabali siya. Kaya meron tayong extra. Yan.
Kasi sa mahilig tayo mag-DIY, magbutingting, kaya meron tayo extra. Buti nahanap ko pa. Gagawin na natin, luwagan lang natin. Sobrang higpit, huwag yung pag naghihigpit po kayo ng ganito, itong lock ng ano natin, parang adapter. Huwag nyo masyadong hihigpitan kasi magka-crack po yan. Yan, luwagan nyo mabuti ito mga ka-DIY. Kasi dito natin ipapasok to. Yan. Ganyan yan. Tapos ipitan nyo siya. Yan. Para doon yan. Yun. Itong dalawang tornilyo naman, para to dito sa taas. Ayan. Ganyan po itsura niya. Ihigpitan natin. Dalawa ko yan. Ito yung isa. Ang role niyan, ang trabaho nito sa taas, yun yung maghihila doon. Parang ganyan siya. So, ayan. Tatry natin kung mag-open, close na to. Okay? Try mo. Lang. Okay na. Sige. O yan, gumagana na. Sige. Ang gagawin na natin, i-adjust lang natin to dito. Okay? So, napatunayan natin na okay siya mga ka-DIY. Ito, natanggal lang pala to. Tapos ito, hinanap ko pa kanina. Ito kasi gusto kong buhayin pa sana to para maibalik natin sa original. Kaya lang, maghahanap pa tayo ng socket na ganito. Or pwede naman itong wire dito, lagyan natin ng wire top. Tapos lagyan na natin ng terminal dito sa may loob. Pakita mo. Pwede natin lagyan ng female terminal. Yung nabibili na piso-piso. Or dito, pwede tayong bumili. So, habang wala pa tayong nabili ng ganitong socket, dito na lang muna. Kaya siguro to, pinilitan na nila ng panibagong actuator na hindi na niya original. Kasi baka nagluluko na tong motor. Gagana at saka hindi. Okay? So, kanina naman napagana pa natin. Kaya lang, medyo hindi natin maayos mabuti itong wire. Kaya patay sindi siya. Gagana hindi. So, ito na lang muna. Okay? So, yan, pipix na natin. Lalagyan na natin ng tamang alignment niya. Yan, so higpitan na po natin mga ka-DIY. Final higpit na po kasi tama na po yung adjustment niya. Bumubuka na po na maigi. Dapat ganyan ho kasi yung buka. Bukang-buka. Tapos, ganyan pagkasarado. So, yan, okay na po ito. Pagka yung mga central lock ninyo, nagluluko, check na lang to mga ganito, yung actuator. Baka natanggal lang dito sa may adapter niya or mismong na-corrosion yung wire or yung sa may socket may problema na or yung mismong motor na. So, pag nasira na yung motor ninyo, yung original, pwede nyo magpalit ng ganito. Yung mga ganitong brand. Mga 250 pataas. Sige, try mo na. Okay na to. May quit na. Try natin. Close open. Dito. Para makita nila. Yan. Close open. Yun. Close. Open. Yun. So, okay na. So, ano na natin? Lalagyan na natin yung cover niya. Pero, ano lang natin, tip namin sa inyo, sa mga, sa mga door opener dito sa inside, iba din kasi yung sa outside. May opener din doon na door. Ito rin yung sa loob. Pagka nasa loob kayo, hindi na bumubukas to kahit anong gawin ninyo. Ang problema nito, isa sa problema, yung kable mismo, baka naputulan kayo ng kable sa loob. Or yung ito, ito mga ka-DIY, ito yung para sa door opener, yan. Sa inside. Baka ito naputol na. Itong naglalak dito, minsan napuputol po yan, napapatid. Or itong kable na to. So, ang gagawin natin, pwede rin kayong bumili ng ganito na buo. Or, alam niyo yung kable ng bisikleta, yung sa brake or sa clutch. Pwede na yun ang bibili nyo. Tapos mayroon din na bibili na ganyan na parang tingga. Tapos ilalagay mo ganyan, tapos pwede mong higpitan. Diba? So yun, ito hindi mo napapalitan to, yun lang papalitan mo yung kable. Makakamura ka na. Lalagay mo lang ng ganyan. Diba? So gano'n lang po yun. Pero ito, so far, so good naman, hindi pa nasira. Okay pa naman, bumubukas pa naman sa labas at sa loob. Pagka hindi na bumubukas, yun ang gagawin ko. At yun din ang ipapakita natin sa inyo kung paano magpalit ng kable nito na hindi na tayo bumibili ng buong kable. Okay? So, ayan mga ka-DIY, sa power window din dito, pagka nahirapan na yung power window mo, ang gagawin lang natin dito, bumili kayo ng ganito. May separate plug tayo ng ganito. Ito yung sa lubricant para sa mga dito sa rubber, wither strip, ganyan. Dapat, pagka mahina na yung taas baba ng salamin ninyo, bili kayo ng ganito, mga nasa 300 plus lang po ito. Yan o, window lubrication, pang maintenance. Sprayhan nyo itong mga dito sa DIY. Yan. Pwede rin yung BS1. Wag grasa, wag nyo lalagyan ng grasa yan.
Kasi pag yung grasa, pagka umiinit, ano yan, sumitigas. Ito talaga pang rubber. Pang silicone po talaga yan. So, yan. Ayaman lang din na nabuksan natin. Yan, nilinisan natin yan. Tapos, yung pwede pa natin gawin na isa dyan, punasan natin. Sa katagalan, siyempre, katulad ng sa atin, 2001 model pa to. Yan ang flat screw mga ka-DIY. Lagay mo sa basahan ng ganyan. Tapos ipapasok natin ganyan dito sa may mismong dinadaanan ng bintana. Yan, pababa. Inanatan naman siguro, no? Yan, no? Yan yung natanggal natin ng dumi. Ng mga ka-DIY. Di ba? So, ipapasok lang ganyan. Mula sa taas, pababa. Ganyan. Kaya nahihirapan yung yung window, yung motor. Nandito yung motor niyan. O minsan umiinit kasi hindi na niya maibabatas baba kasi sobrang dumi. Naiipon po ko siya sa katagalan. Imagine mo 2001 model na to mga ka-DIY. So ilang years na po ito, di ba? So paulit-ulit na po na gawin niyo 'yan. Habang pag wala kayong ginagawa, yan. Ulit-ulit hanggang sa matanggal na o mabawasan or tanggal na talaga yung dumi. Ganyan lang. Yan po kasi yung dinadaanan ng bintana ito, yung salamin na to. Yun, dami dami pa rin mga ka-DIY. Mas maganda yan, babasain nyo yan. Ng soap or lagyan nyo ng langis. Any oil, kando. Pero mas maganda kung yung lubrication na inano ko sa inyo. Diba? Tapos mo na. So, ganyan ka-DIY hanggang sa maubos nyo yung dumi. Gawin nyo to sa lahat ng pintuan ng sasakyan ninyo. 4. Kung 4 yan, kung 5, pwede. Basta may window na butas, tumataas, tumababa. So, okay na yan. So, gagawin ko na lang, bababara na lang natin ng silicone yan. Ganyan. Para malinis. Tapos, syempre, yaman lang din na nabuksan nyo itong sidings. Gawin nyo, linisan nyo na rin yan. Punasan nyo na rin mga ka-DIY. Alam mo yung duming natanggal natin, dito sa may rubber niya. Pati dito, pagka ibinababo to, dito rin, ganyan gawin nyo rin. Side by side po yan, pati dito sa kabila. Okay? Flat screw, tapos basahan. Ingatan nyo lang na masira yung salamin. So yan, pupunasan natin. Meron tong kanina may plastic dyan, saka may foam. Tinanggal ko na kasi sira-sira na rin. Yan, punasan na lang natin for maintenance kasi matagal na naman natin itong mababaklas. Yan. Alam mo kasi dapat kahit na luma na yung sasakyan mo, dapat mapalinis ka para tatagal talaga. Kahit naman bago yung sasakyan mo, kung balasubas kang gumamit, diba? Wala rin. So yan, okay na ho yan mga ka-DIY. Babalik na ho natin. Babalik na ho natin yung cover. Pero babaran ko muna tong kabila. Ilagyan nyo ng grasa yung sa may door dito. Ayan yan Lagyan nyo rin ng grasa yan. Para sa ganun maganda yung lubrication niya. Yung play po niya. Yan. Ilalagyan po yan. Pero kung wala kayong grasa, pwede rin spray ganyan. Para matanggal yung mga residue, yung mga naipon na alikabok, putik, ganyan. Okay, mura lang naman to, 300. Sambuan mo na to mga ka-DIY. Ayan, okay na yan. So, dito naman sa side panel ninyo, dito, pagka sira-sira na tong clip na to, may nabibiling ganyan sa Lazada or sa DIY, Ace Hardware Handyman, ganon. O sa Shopee, meron yan, basta yung tamang size ng ninyo, ikabit ninyo. So, tara, labas tayo. Pagbabalik naman ka-DIY, ganito po yun. Yan. Pala, pagka hindi na gumagana tong dito, yung power button nitong window, ito lang siguro yung sira. Ito mismo. Pwede nyo palitan yan. Or itong motor. Check nyo yun. Yan or ito. Pero pag gumagana pa doon sa mismong main niya, sa may driver, pag gumagana pa doon, okay pa yung motor niya. Ang sira nito dito. Pwede mong palitan yan. Huwag natin kalimutan na ilagay yung socket nitong power ng window. Tapos siyempre ito, ilalapat natin ganyan. Ito mga ka-DIY. Ayan. Ito yung unang ilalagay natin. Yan, pagka nailagay nyo na una dito sa taas, mas maganda sana kung binaba tong salamin para hindi kayo mahirapan. Ito talagang inuuna dito muna. Tapos ilalapat nyo lang to ng ganyan. Pagka nyo na yan ganyan mga ka-DIY, tsaka nyo itutulak dito. Pero dapat nakatapat yung clip. Tapos ito mga ka-DIY, ito meron siyang lock dito. Lalapat mo siyang ganyan muna. Tapos ito dito mamaya yan naman ganyan. Okay?
Nulit ko lang para step by step po tayo. Yan, pagka nakakalapat, ito ang unang ilalapat nyo talaga. Tapos saka nyo na ilagay ito. Ito pala, pag nilalagay nyo mga kadiway, ito unahin nyo. Yan o, yung guide niya. Tapos yan. Yan. May clip po kasi ito. Ito yung naglalako. Yan. Tinatanggal po kasi ito para mailapat nyo ng maayos. Yan. Yan. Okay na. Tapos yung dito na. Ito. Itong mga clip na to tapat nyo sa butas mga kadiway. Kasi pagka ganun ka ng ganun, pupuk ka ng pupuk, hindi nakalapat yan, masisira. Yun. Dapat maganda yung tunog. Yun. So, okay na. Yan. Nalagay na lang natin yung tornilyo. Yan. So, ilalagay na ho natin tong tornilyo. Ito na lang. Isang tornilyo na lang mga ka-DIY. Door handle. Yan. So, dalawa lang ho yung tornilyo dito. Yan. Siguraduhin nyo na mahigpit para hindi siya kaalog-alog. Ito, pagkayari nyo dito, pwedeng ilock nyo yan. Ganyan. Okay? So, final touch na po tayo. Final testing. Titesting ko po. Close at saka i-open ko po. Dito sa may main. Close, open. Close, open. So, yun. Okay na. Na-prove natin na yun talaga ang problema. Nabaklas lang pala doon. Yung ginagawa kasi natin kanina, binabalik natin doon sa original na actuator niya. Tinanggal natin yung socket. Kaya lang, nagluloko talaga siya doon. Tsaka mahirapan tayong gagawin natin. Bibili muna tayo ng panibagong socket. Kaya siguro tinanggal nung una may-ari, bumili sila ng panibagong actuator kasi nagluloko yung original na niya. So, ayan. Mura lang naman yan. Share nyo itong video na to para makatulong sa iba. So, ayan. Hoping mga ka-DIY master natin na may natutunan na naman kayo sa vlog natin na ngayon kung paano mag-ayos ng central lock. So, driver side, sa may back seat, left or right, ganoon lang po yung procedure. Okay? Pag sira na po yung original na actuator nyo, palitan nyo lang po. Ganoon lang po. Sinong lang po yung orientation ng wire niya, black and white lang po yun. Okay? So, maraming salamat. To God will be the glory and burn times. Signing out.